So yung mga masters, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So happy new year po sa ating lahat. Bali ngayong araw, so gagawin po natin ngayon isa mag-electrical wiring tayo. So gagawin natin isa rewiring system po. Bali, papakita ko guys sa inyo yung bahay na gagawin natin. Okay, so ito guys yung bahay na gagawin natin. So kung makikita nyo, isa napakaluma na ng mga electrical wiring. So 90s and 80s pa itong mga electrical na to. So marami na kasi nga nangyayari dito. Yan, so tulad ng nga dito nasusunog yung mga saksakan kasi nakaraang taon, so nagkaroon dito ng pagbaha. So bali ito guys yung kanilang mismong breaker or yung tinatawag na lumang fuse box, old fuse box pa. So bali kung makikita nyo naman yung mga wire na ginamit dito is matatagal na, so nilipat lang ng ating client. Then yung sa loob natin, so ito yung loob. Ayan. So kung makikita nyo, sa rumble na yung ating wire dito. So fuse box pa. Bali 30 amperes yung ginamit nila ditong fuse. So yung ginamit lang ditong wire, so tingin ko isa 12 lang na solid wire. So unsafe na. So maliit yung wire, pero yung ating fuse box ay yung ating fuse dito isa 30 amperes. At isa pa, so bali kung makapansin nyo, so meron tayong jumper dito, naka-jumper yung wire nya. So hinati kasi dito yung sa ilaw at saka yung sa ating saksakan. Okay. So, bali nag-trouble tayo kanina. So, nagkaroon kanina rito ng pag-usok yung ating mga saksakan. So, parang sabi ng kliyente natin, isa parang merong kumukulo. So, kanina isa hinugot ko yung wire natin. So, ito yung hinugot ko pala, mga master, para makita nyo. Ayan. So, sunog yung wire natin. Sunog na sunog na. So, sobrang katagalan ay bumigay na. At isa pa, so, puro putik siya. Ayan. So sabi ko nga isa pinasok ng baha noong nakaraang taon. Bali today, nagpabili na tayo ng mga materyales. So kompleto na. So lahat isa rewiring tayo. Wala na tayong gagamiting wire dito. So lahat bago. So dalawang klaseng wire yung ginamit natin. So nagpabili tayo ng number 40 na wire. So THHN gagamitin natin para sa ilaw natin. At saka number 12 mga master. So Powerflex lahat yung brand natin. Number 12 para sa ating saksakan. Then, number 8 para sa ating mismo service entrance. Ayan. So, bali, separate na natin dito yung sa ilaw, sa outlet, tsaka sa rep natin. Para maging safe yung ating client. So, nagpabili na rin tayo ng panel board. So, cotton brand yung ginamit natin dito, plug-in type. So, ito yung magiging loob niya. Para makita ninyo. So, 4 branches to. Ayan. So main, sa lighting, outlet at saka sa ating rep. So separate, apat na panel lang yung apat na breaker lang yung ating gagawin. Then isa pa, so exposed na tayo. So di na tayo mag-essential dito para di tayo magtagal. So gagamit lang tayo ito ng plastic molding. Ito. So plastic molding natin na rin gagamitin. Ayan. Para sa ating papasukan ng wire natin. Then PVC. So gumamit tayo ng PVC para dun sa ating magiging panel natin, para dun sa ating mga service entrance na gagawin natin. Okay. So bali lahat babaguhin. So pinakita ko lang muna sa inyo yung magiging nangyari sa ating bahay. So makikita nyo naman, ayan. Then sa kwarto natin, so makaluma. Ayan, so parang sa tubig yata yung ginamit dati. Ayan, so elbow tubig nga, kulay blue yung elbow. Then to sa tubig din yung kulay itim na hose na pang tubig din sa linya. Okay. So ngayon simulan na natin para makakita nyo yung ating gagawin dito. Okay. So first step natin mga master, so gagawin ko rito is install ko muna yung mismo panel board. So change location na tayo. So hindi na natin siya dito ilalagay kasi napakahirap ng access. Gawa na nga merong hagdanan. So sa likod ng pinto. So dito ko na siya guys ilalagay sa may part ng pinto natin. So malapit pa rin naman. So hindi na natin guys masyadong itataas. So itataas ko lang siya guys ng mga 160 or 180 cm. So depende. Okay. So ngayon, ito yung panel natin. So bubuksan muna natin, then bubutasin muna natin para ma-fit up natin dito yung mismong PVC conduit. Then wire pulling na rin tayo para sa ating service entrance. So para maano tayo. Supplyan na natin. Okay. So, tanggalin mo natin cover dito. Ayan.
Balik natin, baka wala. So, bali sa ilalim mga master, so bubutas lang ako rito ng tatlong ano lang, hole. Kuha ng, yung sa outlet natin is, tsaka sa rep, pagkasamahin ko sa isang conduit. Then, yung isang butas para sa ating maging ilaw. Then, yung isa para sa mismo nga service entrance natin. Okay. So, yun lang. Then, ito, tanggalin rin ito. Kaliangat nyo lang siya. Ayan. So, okay na, tanggal na natin. So, tabi na muna natin yung cover natin, baka mawala. Lang tayo. Yan. Wait lang tayong bala, gamit lang tayo rito ng metal holster. Makapal yung ating ano, pagka-panel niya. So, kailangan may tubig rin. Lang siya. Then last, dito. So, lapit-lapit na para ano. Lumayo.
natin siya ng mga ano, patamtamang taas lang. So 170, tinapos siya ng 170 mga master. So yan mga master, bali tinaas siya guys ng 170 rito. So bali i-drill na natin para may fix na natin dito yung ating ano, mismong panel natin dito. So yan muna yung priority natin. Okay, so yung mga master, bali okay na. Bali lalagyan natin siya guys dito ng atox. So, are. Ayan. Okay, so yung mga master, bali naikapit ko na rito yung ating mismong panel. Ayan, so bali PVC ginamit natin pataas, then nag-abang ako rin ng isang square box. So bali guys, kakabit ko na rin dito yung ating mismong service entrance. So gagamit tayo rito ng entrance cup. Bali 1/2 yung sukat nito. Then 1/2 din yung ating mismong mail adapter. Ayan. Okay, yung PVC natin na rin. So gamit din tayo nito. Ayan. So, mga master. So, bali number 8 yung ating wire dito. So, hatiin lang natin. Bali lighting neutral system tayo rito. So, magtataging tayo rito ng isa. So, lagyan siya ng tape. So, consider natin na siya is live. 6 meters ito. Haba.
So number 8 yung ating wire kasi 40 amperes yung ating mismo main circuit breaker. So consider lang natin yung ating breaker capacity sa kanyang wire. Gamit natin ito ng long elbow. Then, haba natin ay so 1 meter lang yung allowance natin sa labas. Standard yun. So, nagano siya ng Nel-Tex para makakit yung ating PVC rito. Okay, nari. Yung padugtong niya. Then yung ating entrance cap pa rin. So ipasok natin tong ating adapter. Okay. Then are. So bali mga master, sa lalagyan ko siya guys ito ng Nel-Tex para hindi pumitaw yung ating adapter dito. Yan. So then are, yung ating cup. So, isip lang natin siya rito. Yan. Then, baliin natin siya. Yan. So, pagkabalik, pasok na natin siya rito. Yan. So, okay na, mga master. So, nilagyan natin siya guys sa taas na. Okay. Okay, so yun mga master, bali naikas ako na rito guys yung ating mismong entrada. Ayan, so naibaba na natin guys sa ating panel. So meron tayong full box doon. So ibababa ko na rito mga master yung para sa ating sa outlet tsaka sa ating ilaw. So yung isa di ko muna siya ibababa kasi rekta siya guys sa ating mismong
refrigerator. So kailangan na wala tayong putol or spacing dito sa ating box. So diretso siya sa ating kusina na yung ating magiging wire. Okay, so abangan ko muna guys, dito siya ng wire. So yung ginamit nating wire dito is a Powerflex. Ayan. So parehas Powerflex yan. Yung 12. So sa ilaw na sa outlet natin. Then yung sa ating ilaw to. So 14. Mata ko lang kung gaano kahaba yung ating magiging abang sa taas. So, ganun siya ka. So, lalagyan na siya tigis na nakasaging yung ating isang linya kasi line to neutral system tayo rito. Dito i-consider natin as alive. Then sasabay ko na rin sa ating ilaw. Sa outlet pa lang natin. So, gulo-gulo. Yung wire. So ito guys, isa papasok na sa conduit. Kanan. So
So yun mga master, ibaba na natin. So bali terminate na natin dito yung sa natin sa pinaka main. At yung sa ating ilaw tsaka sa outlet. So pahuli yung sa rep natin. So install ko muna yung ating breaker. So bali ito yung plug-in type. So install ko muna guys yung ating mismong main. So bali 30 ampere yung mismong main lang natin dito. So wala tayong available na 40 amperes dito. So mababa lang naman kasi yung load ng bahay, kaya sapat na rin yung ating 30 amperes para sa ating bahay na ginagawa. Yan. So lagay lang natin sa rito. Then press mo lang. Then okay na. Then 15 ampere mga master para sa ating ilaw. Tara. Okay. So 20 ampere para sa ating Okay mga master, sa outlet natin. So another 20 ampere para sa ating refrigerator. So bali mga master, na ibaba na natin. So gagawin natin dito isa i-terminate na agad natin. Okay? So terminate muna natin dito yung mismong aming So dito ka sa brataan sa ilalim. So, neutral muna yung ating batak. Okay, sulit naman. Kasunod.
Okay, so na-tap na natin dito yung aming natin master. Yung kasunod natin tatap dito yung sa ilaw natin na 15 ampere. Okay. So yung live muna. Ngayon, natin tatap.
Uy, so neutral line naman, mga master. Dahil kasunod natin mga master, yung socket naman, so tapos na natin terminate dito yung sabi ano, ilaw, so outlet naman tayo. Okay. Then, neutral line naman. Baka ng konti. Okay, so yun mga master, bali ano, na-terminate na natin. So okay na. So yung main natin, are 30 ampere. Then nasa ilaw natin, so 15 ampere, 20 ampere sa outlet, tsaka 20 ampere para dun sa ating mismo ano, rep. So 30 ampere lang yung ginamit natin kasi mababa lang naman yung load ng bahay, so hindi naman siya makonsumo. So bali ano na lang, hindi ko guys siya tinaasan masyado. Okay. So dito naman, bali may spare tayo. So for the future na lang, ano lang to. Sa mga susunod na araw na lang natin siya ibababa rito. So importante na terminate natin dito sa ilaw at sa outlet natin. Okay. So yun mga master, bali tapos na tayo rito hanggang ma-terminate ng ating panel. So ngayon is mag-aabang na tayo rito ng mga amco box. So amco box to guys yung gagamitin natin para sa ating surface mounted. Then plastic molding na para hindi na tayo magsinsel. So para mabilis pati yung ating magiging trabaho. So di sa loob mga master, so ito, nagkalagay na ako rito ng ng mga amco box para sa ating outlet. So tinaas ko na guys siya ng A70 para hindi na abutin ng haba in case. So yung mga switch naman natin, so tataas ko siya guys ng mga 130. So gagamit na lang ako rito guys ng ng to para siyang no more nails. So mas madikit pa siya sa ating no more nails na pandikit. So lagyan lang natin yung ating amco box dito. Yan.
Ayos nga. Then, bigyan rin siya rito. So, mabilis lang naman siyang matuyo. So, ayan, may sukat na tayo dyan. Yan, so levelan lang natin para pantay. Hindi lang natin siya tumigas. So dapat naka-level yung ating angko box dito. Yan, para pantay siya tingnan. Okay, so bali abang ko muna siya guys lahat dito. So para di na kayo magtagal sa vlog. So yung mga master, bali naikasaka na rito yung ating mga angko box tsaka yung ating mga plastic molding. So okay na. Ayan, so papunta siya guys sa ating taas. Then dito naman, so okay na rin. So yung puntang CR natin. So naikasaka na rin dito. So okay na. Then sa kwarto, okay na rin dito mga master. Ayan. So ikasaka na natin. Ayan. So are. Ayan. Alright mga master, so welcome po ulit sa ating YouTube channel. So bali na ibaba ko na rito guys yung ating mga home run dito sa ating mismo panel. So kung makikita nyo, ito yung naging layout natin. So naglagay tayo rito ng square box na isa. So dyan dadaan lahat ng ating linya. Then dito, so naglagay rin tayo ng isang square box, ng isang junction box para naman doon sa maging power supply sa kabila kwarto. So ginawa natin dito ay bali naglatag tayo rito ng PB ng linya. So papunta ron. Then isang junction box at tos binutas ko lang itong kisame natin para makapagbaba tayo ng supply doon sa ating kwarto. So simula rito, yan pinagkapang natin hanggang dito. So may box tayo dyan. So para doon sa ating bababa ng ating isang ilaw. Then hanggang doon. So bali sa isang flexible, so pinagsama ko yung ating sa ilaw natin tsaka sa ating outlet para mali siyang atingnan. So para hindi masyadong marami yung flexibles na nakakalat dito sa ating taas. Ayan. So medyo mataas yung kanilang ceiling. So kaya medyo nahirapan tayo. So hindi ko na rin kasi sa inyo napakita yung ating mga pinagagawa kanina. So minadali lang natin para matapos na. Then dito naman sa kwarto natin. Ayan. So dito tayo. Bali, ayan. Ito yung nanggaling sa taas natin. Naglagay tayo ng box pababa. So sa outlet, diretso na. Then sa ilaw natin, ayan. So bali ito rin yung gagamitin natin na ilaw. So gagamit lang tayo rito ng male socket. So yung control niya, isa dito siya nilagay. So pinagapang ko siya rito. Ayan, din diretso ko na siya rito. Ayan. So flexible ginapit natin. So putol dito sa ating molding. So gagamit lang tayo rito ng male socket. So ito yung gagamitin natin. Are. So ito yung lalagay natin dito para yung ating fluorescent isa still nang gagamit natin mga master. Tas pala yun. Tara mga master. So ito yung gagamitin natin. Yan. So lilipat na lang natin dito yung ating plug papunta rito. So dito sa taas mga master, so bali dalawang flexibles yung inabang natin. Yung isa yung para sa refrigerator natin, yung isa sa source ng ating ilaw tsaka sa ating saksakan. So diretso na siya rito. Pagdating dito isa splicing tayo rito. Then diretso siya rito sa kabilang box. Ayan. So meron tayong abang dyan, pati dito. So naglagay tayo sa box dyan para naman sa power supply dito sa loob ng ating kwarto. So are. Ayan. So may isang saksakan tayo rito naglagay. Tapos dito yung control ng kanyang switch para dito sa ating ilaw. So doon ko nilagay yung ating receptacle kasi ito yung may plug. Bali
lalagyan na nga rin siya guys dito ng ano, ng mil socket ulit. Okay, so puro fluorescent lang yung gusto ng ating client. So dito naman isang ilaw lang. So inaba ko na rin sa CR natin. Dito yung control niya para dito sa CR. Then dito sa kusina. So binaba ko siya guys ng switch. Binaba ko ng konti kasi napakataas. So nasa 165 ito yung height nito. Okay. Then dito naman sa ano. Ayan. So ito yung refrigerator natin. So dito siya dumaan. Ayan. So papunta sa labas. So meron tayo yung source naman. So para doon sa ilaw doon sa labas din natin. Okay. So bali ngayon sa ano tayo? Splicing na. So bali dito naman isa in-splice ko na. So common lang din naman yung ginagawa natin. So isang ilaw, isang switch, 2 cam. So outlet. So dugtong-dugtong lang natin. Ayan. So dito naman tayo sa ano, sa switch muna. Ayan. Alright, jumperan muna natin yung ating switch. Ito. Para sa control lang natin ang loob. So laging ano, kaliwa yung ating jumper dito. Okay. So kabit na natin siya rito. So yung tawag natin dito na may pink na white, so ito yung ating light. Then itong dalawa, ito yung return natin. So mali na dyan. So, live muna. Dito. Then yung ating return. Dito. Sa kabila naman sa okay. Okay, so may kabit na natin. Bali, spacing tayo sa mga boxes. So, dito muna yung ating uunahin. So, ayan mga master. So, akit tayo sa taas. Bali yung mga red natin, ito yung socket natin. So, kasama-samahin lang natin yung mga supply, yung light, tsaka yung right.
Itong renta, hindi papunta sa kanila. Then itong dalawa natin, hindi papunta na rin sa kabilang room. Then ito yung papunta rin sa aming outlet. Then itong isa, ito yung pinaka-aming source natin. Kung kaya lang natin i-isa yung light natin, isang linya. Yan lang yung kasama. Sabay-sabay lang. Dahil sa kumain, hindi na naman natin yung try. Makapag-play. Yung sa ilaw naman ng mga master, so sama-samahin mo natin yung mga light. So ito yung mga gate box, ito yung mga pinakasabi ko yung mga dami.
Kaya yung mga tinutran, so lang nakasama. Takbo na natin. So yung mga master, bali dito na naman tayo, yung pinakangalas na natin. So sa mismong pinakang main, so yung ating full box, ayan, so nanggaling doon sa ating mismong panel board, ayan. Okay, so ito yung sa rep natin, ayan na bumabalik sa ating panel. So ito yung mga pinakang main source natin, sa ilaw, itong item, and then yung pula yung sa red, itong red sa outlet natin. So are, ito na yung papunta mo sa kabilang box para masapay lang ang search yung papunta ng dulo. Then are, so yun sa ilaw natin sa labas, then ito yung return ng ating mga switch. Okay, so unahin natin dito i-splice yung para sa ilaw muna natin. Okay, so outlet na pala muna. So yung muna natin i-splice itong mga mask sa outlet natin. Okay, so yung pinakang source natin, are, yung panel natin, then, okay, yung sa outlet natin papunta ron. So, itong dalawa lang.
Kumain ko muna isang linya natin. Yan. So, mga master. Main source natin, balik panel, dahil sa itong nagulog. Then, isa pa. Okay, panakot siya. Okay. Pasok na siya. Then kasunod natin sa ilaw natin. Kaya ko muna ng live mga master yung ating sa switch dito. Then light dun sa papunta sa kabilang compromise. So right. 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 Then kasunod natin sa neutral. So, okay. Neutral, main, neutral magkasablang dulo. Then neutral ng ilaw natin sa labas. Okay. Then neutral lang ilaw dito sa sala.
Okay, so maka-return na tayo mga master. So, yung return ng labas natin. Then, sa loob na, mga master na rin. Ako. Electric pa na natin siya. Ulit. Yan, pasok sa loob. Wala namang bago.
So tapping na lang tayo mga master yung sa supply ng ating. So yung mga master, bali tapos na. Bali na terminate ko na rito yung sa ating rep. So dito naman, isa naglagay na tayo rito ng labeling. So ito yung pinaka main circuit breaker natin. Ayan. Then yung rep natin, are. So may tagging na. Then sa outlet natin dito. Then yung sa ilaw natin. Ayan. So transfer tayo guys ng power supply dito. So ito yung ating lumang fuse box. So bali dilipat natin dito yung pinaka main. So sa likod tayo. So gagawin natin dito sa puputulin ko rito yung kanilang mismo service drop. Ayan. Ito yung service drop nila na PDX. So sinauna kasi are. So yung service entrance natin mga master isa dito. So dyan natin siya guys itatapping. Okay. So yun mga master, bali pinutol ko na yung ating linya rito. Ayan. So dito ko siya pinutol kayo sa ating mismong lumang fuse box. So hinigit ko na yung kanilang service drop, yung mismong service entrance natin. So bali ito na mga master, yung ating service entrance. So bali ito ay live na to. So galing na tong poste. So ingat na lang tayo. Kasi di natin mapatay sa mismong poste gawa ng yung ating linya rito ay walang NEMA 3R. So ito guys yung ating service entrance. So ito yung tatak natin dito sa taas. Balitan muna natin yung ating entrada rito. Ito guys yung ating line. Ayan, may tape natin. Maputi. Then ito wala tape yung ating neutral line. Ito yung service strap natin. Check natin dito kung alin dito yung line. Ito. So, ito yung light natin. Ito yung ating neutral tong puti.
Ito yung ating light kung kulay itim. Bali, titipan na natin siya. Light natin. Okay. Okay, so neutral line muna mga master yung ating unang itapag.
Sulay na tayo. So yung mga master bali, naitap natin dito. So yung mga master bali, tapos na. Naitapping na natin dito yung ating service entrance. So bali ngayon isa energize na tayo. So nagdagdag pa ako ng isang saksakan dito mga master. So bali nagtapping tayo dito sa ating outlet. So bali naging 4 na wire to. Sa line 1, sa live natin, 2 wire. Tsaka sa neutral natin sa 2 wire. So ngayon isa energize na tayo. So tataas ko na guys yung ating main. So sure full naman tayo rito guys sa ating ginawa. Main, tapos sa rep natin, sa outlet, then sa ilaw natin. Ayan. So buhay natin ilaw dito sa labas. So ito yung labas natin. Ayan. Then sa loob natin nare. Ayan, so fluorescent yung nilagay natin. So naglagay na lang tayo ito ng main adapter. So okay na. Then dito sa loob mga master, pasok tayo. So ito yung ilaw dito sa loob. Ayan, so okay na. Then dito sa kabila, kwarto. So okay na rin mga master. Valid doon ko nilagay, gawa ng gusto ng kliyente natin ay tawag dito, fluorescent yung ilaw. So hindi late natin. Okay, patay natin. Then dito naman, so sa ilaw natin sa kusina, so buhay na pala. Ayan, patayin natin. So ang control nya. Okay. Then sa CR, so are. Ayan. So binakluster rin natin lahat dito yung mga wire natin. So check natin guys yung ating saksakan dito. So may supply naman yan. So gamit lang tayo ng clamp meter dito.
So range na sa AC. Ayan, so meron tayong 243 volts mga master. So dito tayo sa kwarto. So so meron tayong 243 volts, so good. Then dito tayo sa may TV. Ayan. Yan, 243 volts also. So, dito tayo sa loob ng kwarto. So, naisaksakan natin. Yan, 243 volts din. So, dito tayo sa kabila. Sa labas natin. Sa rep natin mga master. So, nakasaksak na. So, ayan. So, meron tayong 243 volts din. Okay. So, gano'n lang kasimple mga master kung paano mag-electrical wiring. So, ginawa lang naman natin dito. So, pinalitan natin, rewiring natin lahat kasi yung previous na rito, mga wiring sa marami na nga problema. Ayan, so ganito lang ginawa natin, simple lang. Then ngayon sa tatakloban na natin itong ating panel. Ayan. Okay, so yun lang mga master, bali tinakloban na natin. So yung loob niya, are. Ayan, so ganyan lang kasimple kung paano mag-terminate. So kailangan lagyan natin siya ng label para hindi maluto yung ating kliyente. Okay?